Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Bayong kapatid sa naguguluhan. Palaro panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Solo oli, kumpanyero, itutuloy natin ngayon. Tayong kapatid, ang aming hatid. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome to Cayetano in Action with PA. Maupay nga gabi yung tanan. Ako po si Boy Abunda. Magandang gabi po. Ako naman po ang inyong Kuya Alan. Kakampin nyo. Sa batas, ipaglalaban natin ang totoo at patas. At ako po ang inyong Ate Pia, kampyon ng kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Sa lahat ng mga nanay, tatay, mga bagets na talagang sinasadyang gumising sa ganitong oras para lamang makasama po tayo mula sa aming puso, maraming salamat. Meron talaga mga tao na sabing, Boy, hanggat hindi nagtatapos ang Cayetano in Action, hindi ako natutulog. Sarap, di ba? Thank you. Gusto ko lang dagdagan yung sinabi mo na thank you for your trust because sometimes very embarrassing yung mga kwento nila, no? I think mamaya maririnig din sa parang para lang sa ganitong halaga, nakakahiya. Pero they came to us because they trust na we can give them advice. And that's why naman, di ba, yung pagka ikaw ay ino-honor mo pabalik eh, di ba? Kasi ang daling magbigay ng legal advice. We really try to listen to them and to go into their hearts. Ano ba yung problema dito na hindi lang legal? So, walang kaibahan, no? Dito sa ating case-to-face ngayon. Nangutang sa anak ng kumare, pati yung magkumare, nagka-problema pa. Bibigyan niya po ako ng araw o petsa. Pero pagdating po at the end of time, may another reason na naman siya. So, hindi siya maubusan ng dahilan. Ako po, willing po akong bayaran sa kanya, pero chinichismis niya ako ng chinichismis. Ang kapal na mukha, may pambili ng ganun, walang pambayad. And then, Kuya Boy, doon naman sa payong kapatid, tungkol naman sa lupa to. Paano ba yon? Pag yung binilhan mo ng lupa, hindi siya ang pangalan na nasa titulo, tapos ang mga kamag-anak niya ang ngayon na dapat mong kausapin? Ngayon, marami na silang dahilan. So, baka scam daw yung naglalakad. Natatakot sila na ibigay yung titulo. Hindi daw nila pwede isuko. Sabi ko, nag-usap na tayo tungkol dyan. Kaya nga gumastos na ako ng ganong kalaki. Sa yes or no tungkol sa kontrata sa mga bentahan. At lahat, siyempre, ay uuwi na may dalang regalo mula sa ating programa. At ang iba sa inyo ay mananalo ng 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 pesos. Dahil tayo maglalaro ng Alan Pia Clip. Lahat ng ito ay magaganap dito lamang sa ating paboritong programa na... Si Daisy ay kumari mo. Si Daisy ay dati mong BFF. Nagarantor ka, umutang sa iyong anak, nagka-problema. Bakit hindi maayos-ayos ang problemang ito? Puro po siya pangako. Tapos hindi niya naman po tinutupad. Kung bibigyan niya po ako ng araw o petsa, pupuntahan ko po siya. May another reason na naman siya. So hindi siya maubusan ng dahilan. Saan niya ginamit yung 5,000? Yung unang sabi niya po kasi, kukuha siya sa lending, tas ngayon tatapal niya. So natupad naman po yon. Na balik niya naman po sa akin yung 5K, naging 6K pa nga. Parang show money lang. Pinakita niya sa akin si pera, tapos ngayon, sinabi niya sa akin na hihiramin niya ulit. Bakit ka pumayag? Oh, siguro dahil sa katangahan ko na rin po na tumingin ako dun sa tubo. Yung tiwala din po. Usually, ang tubo, di ba, ay 1,000 po talaga. Pero dahil kaibigan mo siya at Yes. kumari mo siya, ginawang 500. 500 na lang. Pero pera mo ba ito? Pera po yun ng anak Anak ko. mo. At saka itong 5,000 ito ay malaki para sa Para anak mo. sa akin po. Malaki po talaga yun kasi wala naman po akong source of income talaga. Yung asawa ko doon po ako nagtatrabaho. 7 po kasi yung anak ko. May pamilya na yung 2.
So, meron pa po akong 5 estudyante. Tapos meron pa po akong SPED. May PWD po ako. Anong mga dahilan na ibinibigay niya sa'yo? Hindi pa sila nakasweldo, kulang yung sweldo, Pero hindi kulang yung madalas budget, yun na wala sinasabi kaming si sa'yo. ganito, wala kaming si ganyan. Pero nung unang mga buwan, 1, 2, 3, wala naging problema doon sa pagbigay niya ng interes. Minsan nalilate po siya. Minsan siya pa nga po naghahatid eh. Wala po kaming pirmahan. Dahil yung tiwala nga po eh. Tsaka hindi naman po talaga ako nagpa-5-6. Kumbaga, nagpapautang ako 500, 1,000. Pero ito nga, first time ko lang po ito eh. Kasi nasilaw ka sa tubo. babalikan ko yung una kong tanong. Paano nag-umpisa ang problema? Naging hulug-hulugan na po yung 500, naging 250 na. Tapos, naging 100 na lang hanggang sa na-0 na. Nagkaroon po ng sakit yung anak niya noon. Mother din po ako. Naintindihan ko naman na siyempre, short din siya ng kanyang finances, di po ba? Hanggang sa umabot ng 0 na. Hindi na talaga siya nakapagbigay, ang dami niya na pong dahilan. Magkapit bahay kayo. Magkalugar. So paano nag-umpisa ang bangayan? Dumating po yung punto na talagang naiirita na po ako dahil may message ko siya, hindi niya na po ako sinasagot. Sinising Dahil niya alam lang mo, yung wala message akong ko. cellphone na. Tapos pupunta ako sa kanila, wala siya lagi. Tapos pag magkakasalubong kami, iniiwasan niya na po ako. Timing po na hindi ko sinabi na pupunta ako sa kanila. Naabutan ko po yung asawa niya. Sinabi sa akin ng asawa niya, ako nang magbabayad, sige. Binigyan ko po din siya ng ultimatum na by October, kailangan ko na yung October of 2023. 23. Opo. Sabi niya, sige, pangako na naman. Hindi ko po dinala yun ng barangay. Oo, bakit hindi mo dinala sa Ang una ko pong inanonon yung purok leader namin. Kinausap ko na rin po. Nagpa-consult ako sa kanya. Later on po, napag-alaman ko na marami din po pala siyang talagang inuutangan. Pero hindi mo ito alam Hindi ko nung po alam. pinahiram mo siya Hindi po. gamit ang pera ng iyong anak. Hindi ko po Okay. alam. Tapos ngayon, sinettle naman kami ng purok leader namin. Sinabi, sige, Daisy, may problema si Annalisa sa'yo, ganito, ganito. Kasi nag-reason na naman siya. Nung una, nagsasabi pa siya sa akin ng pasensya. Magbibigay ako sa'yo ng 200, Pero nito po, hindi mo hindi na, tinatanggap. inaaway niya na po ako eh. Anong inaaway ka niya? Nagpaparinig na po siya sa akin. Katulad? Tuwing dadaan po ako doon, ayan. Sabi sisingil, patubo ng patubo, hindi marunong makaintindi. Dumating pa sa puntong, Tito Boy, iniinsulto niya ako kasi sinabi ko sa kanya, hindi lang ikaw nangangailangan, may pangailangan din ako. May sakit din po ako eh. Mag-undergo po ako ng surgery kasi may thyroidism po ako. For biopsy po ako, second biopsy ko po. Ang laki po ng bukol ko, kuya. Tito Boy, ang laki. Okay. Ayon sa napag-alaman namin, totoo ba ito na kaya lumalaki daw yung iyong leeg ay dahil napupunta doon yung mga barya? Yun na nga po, yun pa yung isang kinagagalit ko. Bakit niya ako iinsultuhin ng ganun? Sabi ko nga, ikaw may diabetes ka, pero lagi ka nagiinom. Maniniwala po ba kayo na nangungutang siya, na wala siyang pambayad, may trabaho yung asawa niya, yung anak niya? Tapos makikita mo, nandun sa harapan ng bahay nila, laging lasing, nagiinom sila, walang Hindi naman pera. araw-araw, pag may okasyon lang. Anong klaseng pagtatagpo ang naganap nung huli niyong pagkikita? Talaga pong nagsagutan na kami. Isa sa purpose ko na humingi ng tulong sa inyo po, dahil gusto ko pong talagang bayaran niya po ako. Meron na po siyang kisa barangay. Sinettle sila ng barangay, nangako po siya doon. Hindi po niya ginagawa na gano'n, na magbayad. Hindi ko po alam kung anong settlement ang ginawa sa kanila, kung monthly, weekly, kung paano. Sinisingil ka ba ng anak mo? Opo. Kailangan din po ng anak ko dahil buntis po yung anak ko ngayon. Pero di alam ng anak mo na nagbibigay ako ng tubo sa'yo. Naririnig ni Daisy ang pag-uusap natin. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Huwag siyang mangako. Nung kinuha niya yung pera, okay kami. Pero bakit ngayon? Siya pa nagsabi sa akin, Tito Boy, gusto mo magpabarangay ka? Haharapin kita sa barangay. Sabi ko nga sa kanya, ano magpapabarangay ako? Yung ang unang inutangan mo eh. Nagbaranggayan kayo, nagsuntukan pa yung asawa at anak no. Ano nangyari? Nabayaran mo ba? So ganun ang gusto mong gawin sa akin ngayon? Bayaran niya po ako. Kasi may pangangailangan din ako eh. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Di po ba? Paano kita babayaran? Lintik ka makachismis sa akin. So, hindi ko naman po pwedeng i-thank you yung 5K na yon dahil hindi lang basta-basta ba pera. Ang hirap po ng buhay ngayon. Isa lang din ang naghahanap buhay sa amin yung asawa ko. Mamaya ay makakaharap natin si Kuya Alan at Pia. At tayo umaasa na ito'y mapapag-usapan ng tahimik at sana'y mabigyan ng solusyon. Opo.
Narinig mo ang salaysay ni Annalisa? Opo. Ano ang nais mong sabihin? Tito Boy, sa totoo lang po, willing naman po ako magbayad sa kanya. Pero ang hindi ko lang po matanggap po sa kanya, Tito Boy, sa tuwing pong nakikita niya ako, lagi niya po akong dinadaldalan. Pinapahiya niya ako sa mga tao. Anong sinasabi niya? Sinasabihan niya po ako ng kapal ng mukha ko. Magbayad ako ng utang ko. Tito Boy, nagbabayad naman po ako ng tubo sa kanya. 500, 500, minsan 250, 200. Opo, totoo po yung sinabi niya na nag-100 po ako. Iyon po yung talagang sagat ako. Totoo po na ako yung nagiinom, pero hindi po ako ang nagpapainom. Tuwing may okasyon lang po. Kung kani-kanino niya po ako ginichismis. Naghuhulog po ako sa kanya. Ang gagawin niya po, ichichismis niya ako doon sa iba kong utang. Ngayon, darating po yung ibang pinagkakautangan ko. Sinabihan niya na ako binayaran, kayo hindi. Nagkasalubong po kami. Dinuhaan niya ako, ginanunan niya ako. Ang kapal na mukha, may pambili ng ganun, walang pambayad. Na-hospital po yung anak ko. Alam niya po na dapat opera ng appendix. Nasa ospital po kami, panay po ang chat niya at paniningil sa akin. Lagi niya sinasabi sa akin, dinadahilan ko ang anak ko. Pinicturan ko po ang anak ko para isend sa kanya. Pero pinagkalat niya sa buong San Isidro sa amin po, nakarma daw sa akin. May sakit na anak ko, gaganunin niya pa ako. Di ba po napakasakit nun? Hindi ko kagustuhan magkasakit ang anak ko. Mas gusto ko magbayad ng utang kaysa magkasakit ang anak ko. Pero sa tuwing ako uuwi, pagbaba ng jeep, lahat ng tao sa akin, lagi sinasabing, kinarma ka na raw, sabi ni Annalisa, dahil hindi ka nagbayad ng utang sa kanya. May mga nagsabi naman na ikaw daw ang nagsabing kinarma siya, kaya napunta lahat ng bariya sa kanya. Sa inis ko po, Tito Boy, nasabi ko lang po yun dahil una po siya nagbitaw ng salita sa akin. Marami ka raw utang, maliban sa kanila. Totoo pong may utang po ko. Kasi Tito Boy, anong nangyayari po? Uutang po ako sa isa para ibayad ko po doon sa isa. So, Yung utang ko po itong isa para ibayad ko naman po doon sa pinagkautangan ko. Tito Boy, pinagkakakitaan ko lang po kakanin. Wala pong trabahong asawa ko, yung anak ko po, wala rin. Ito pong anak ko, 5 nag-aaral sa akin. May nasabi siya tungkol sa nangyari sa barangayan? Totoo po, may nagpabarangay po sa akin. Iyon is 2,000 pesos po, na lumaki po siya. Naging 11,800 po yung utang kong 2,000 na yun, saka papatubo po sa akin. Paano na po kami? Di ba po, kikita po ako sa kakanin ng 300 to 400. Pagkain po namin. Panghulog-hulog ko sa kanya. Na-stop po talaga ang paghuhulog ko sa kanya. Kasi nga po nawalan ng trabaho ang asawa ko at ang anak ko. Ikaw daw ang mahilig magchismis. Siya po. Aanin ko po yung mga salitang ganun. Ako po ang nakautang sa kanya. Alam naman pong ako pa magbalaki. Yung anak niya, ang inaano sa akin is 5,000. Ibalik ko daw po ng buong buo. Tito Boy, saan po kukuha ng ganun ka? Maski 2 hulog daw. Basta mabuo lang, wala ng interes. Ano yung washing machine na pinag-usapan? Yung sa washing machine naman po, binenta ko po yun nito na yung sa anak ko nga pong isa. Hinarang niya po yung benta. Binenta ko po ng 2,500. Hinarang niya po yung 1,000 para mapunta sa kanya. Kaya 1,500 lang po ang napunta sa akin. Kaya ako binenta dahil nawalan kami ng tubig at kuryente. Pero sana man lang po, sinabi muna sa akin. Hindi po Daisy, ang hirap ng buhay, magkapit-bahay kayo, Yun nga po. mag-BFF kayo dati, Totoo magkumare. po yan, totoo. Hindi lamang pera ang usaping ito, pero may kinalaman din sa relasyon, di ba? Opo. So paano ang buhay nyo? Araw-araw kayo magkikita. Yun na nga po, Tito Boy. Sa araw-araw din niya po pinariringgan na masasakit na salita. Ako po, syempre bilang ako, parang gusto ko na pong pumutok na, labanan na siya, ganun-ganun. Inaawat lang po ako ng mga anak ko. Naririnig itong pag-uusap natin ni Annalisa. Ano talaga ang gusto mong iparating sa kanya? Alam mo, Annalisa, willing naman akong bayaran ka. Kaso hindi ko kayang ibigay lahat ng gusto nyo. Yung buong 5,000. Nawala na nga po ako ng paninde. Kasi nga po, doon ko kinukuha lahat ng aming pinagkakagastusan. Tapos sisingit pa yung mga anak niya kukuha sa tinda ko. Wala rin. Di ba po? Paano po ako kikita nun? Anong sumisingit sa paninda mo? Pupunta po yung anak niya, kukuha po ng kakanin. Hindi na po babayaran. Ikakaltas na lang po doon. Ano? So, paano po ako kikita? Daisy,
Umpisa ng taon, anong dasal mo? Sana po makaraos ako sa mga pinagkakautangan ko at ang aking pamilya ay maging buong buo at walang mga sakit. Dahil nakakapagod na po. Alam mo kung magkano lahat ang utang mo? Tutusin po, kung kalat po kasi, Tito Boy, kung pagsasama-samahin ko sila, siguro nasa 15, ganun. O, kita mo? Sa akin nga lang, 5K, hindi mo bayaran. Kasi pa kumutang ng mas mataas pa sa 5,000 eh. Hanggang 5 lang po talaga. Kaya kahit gusto ko po magbayad sa'yo, Annalisa, paano gagawin ko na? Iba po, alam nga naman pong iyaano ko na sa mga anak ko, ibibigay ko pa sa kanya. Sige, Daisy. Narinig namin ang kwento mo. Mamaya, makakakwentuhan natin si Kuya Alan at Ate Pia. Face-to-face pa rin po tayo dito sa Kaitanan Action. Narito po ang nagrereklamo, si Annalisa. At narito naman po ang inirereklamo, si Daisy. Daisy, Annalisa, Ate Pia, Kuya Alan. Kamusta kayo? Dati ba kayo magkaibigan? Opo. Ate Pia, BFF, pagkumari pa. Pero ngayon, dahil lang sa utang. Pero maliwanag naman sa'yo na balak niya magbayad, no? Hindi po totoo yun, kasi puro po siya pangako. Ikaw naman, alam mong may obligasyon ka. Kung ikaw ba nakikita mong may effort siya, okay din sa'yo? O ano yung effort na hinahanap mo? Ang gusto ko sa kanya po sana, kapag nagsabi siya sa akin ng date or araw na bibigyan niya po ako, huhulugan niya ako, sana po tinutupad niya. Na-compute mo na ba magkano ba ang utang niya ngayon? Kasi nga, di ba, 5,000 yon pero may interest yon. Sabi ko nga sa kanya, stop ko na yung tubo. So kahit yung kapital na lang maibalik. Okay, opo. Pero narinig ko din sa'yo, no, nung in-interview ka ni Kuya Boy, sabi mo, hindi ka naman din nagpapahiram ng gano'n. Talaga? Opo. Hindi mo rin alam kung ba't nadala ka. Opo. Eh, yun na nga. So isang leksyon din yun Opo, sa'yo at yun sa na mga nga. nakikinig sa atin na may balak magpautang. Kung hindi ka din maluwag, huwag kang magpautang. Actually, wala kang pampautang eh. Kinuha mo pa sa anak mo yun eh. We all know, may debt, it has to be paid. So that's clear. So maybe, Al, you want to add something? Sinabi niya, magsabi ka lang. Ang dating sa akin, for her, mas importante pa rin yung relationship at yung salita mo. Yung nagustuhan ko, yung sinabi mong ibalik na lang yung kapital. Sa'yo, very clear naman yung na-pick up namin. Anong ibabayad mo kung wala talaga? Pero babalik ta rin ko naman. May responsibilidad ka eh. So, ikaw na rin ang sumagot sa kanya. Ano bang kaya mo? Assuming may puhunang kang tama, magkano kinikita mo sa kakanin? Minsan po kumikita po ako ng 400. Okay. 500. Tubo na yon. Opo. O, magkanong puhunan ang kailangan mo para doon? 3,000 po. Ang asawa mo anong trabaho? Wala po. Nahulog po kasi siya sa andamyo. Eh, naano po yung ganito niya, kaya So, gamutin nagre-recover ko pa? Opo. O, sa construction yon. Opo. Tumutulong yung kumpanya sa kanya, hindi? Hindi po kumpanya po kasi, kumbaga, umextra po siya doon. Oo. Umakyat po siya ng dahil nagpapalitada siya. Oo. Nabali po yung tinutungtungan niya. Kaya yung ganito niya. Hindi siya makalakad? O kaya, Nakakalakad po pag ganun-ganun siya. nagpatingin na siya? Hindi po po. Nalulungkot ako na nasa-stress kayo at ang dahilan nyo yung paggagamot kasi may pera ang gobyerno. So later we'll talk to you because I don't know if it's lack of information or walang coordinator sa inyo. So I'll talk to you about that later. Pa-check up natin yung asawa mo, kung may sakit yung anak, and analyze of course yung sa'yo. Well, yung legal simple naman, di ba? Oo, napag-usapan May natin. utang ka, kung i-insist mo singilin, you can go to a small claims court at mapipilitan ka magbayad. Yes, dadaan kayo ng barangay. Yes, maaring walang mangyari sa barangay in the sense na hindi siya magbayad. But, walang choice ang barangay after ilan meetings walang mangyari kung hindi magbigay sa'yo ng certificate na you can file a case. Ang problema mo, pagdating mo sa case, baka sa pamasahe mo lang papunta sa korte, Tama. mas Gagastos. malaki pa sa 5,000 ang abutin nyo. Practical yun, ha? Ate, kung pautangin natin, pautangin ka namin ng 3,000, usually bigay yon. But since may problema ka sa utang, maraming utang, testing muna. Kasi kung totoong kikita ka ng average of 400, bawasan pa natin 300.
Sa 300 a day, 9,000 yun, ha? O, magkano yung kailangan mo sa kuryente at tubig? Mga kalahati nun? Mga 5,000 naman? Kung yung lahat ng kinautangan mo, nanonood ng show at kausapin mo, bigyan nyo ako ng palugid. May 3,000 ako dito. Bala ko kumita ng 9 to 12,000. Bakit 9 to 12,000? 3 to 400 ang kikitain mo a day. Assuming 30 days ka magtrabaho, 9 to 12,000. Assuming mag-day off ka ng isang araw, de minus 1, 2. De meron ka pa ring 7, 8 until 10, 8. Yung 5,000 sa'yo, yung 5,000, sabihin mo sa creditors mo, babayaran ko kayo. Bakit utang? Gusto ko ibigay sa iyo yun. Pero gusto ko munang makita mo, makita namin lahat, na seryoso ka maghanap buhay. So sasabihin mo, sir, inom lang naman yon. May okasyon, wala naman akong bayad. Hindi kita hinuhusgahan, ha? Naintindihan ko yon. But that could be time with family. That could be time na pinapasarap mo yung niluluto mo. That could be time for prayer. That could be time for so many things. So it's not just the drinking. There's other ways to have fun. May hope ako kasi simula pa rin naman ng taon eh. Sana kasama sa lesson na to, bumalik din yung friendship nyo. Sa mga nanonood, basahin nyo to. Nasa chapter 3 ng Book of James, ang sinasabi dito, lahat ng klaseng hayop ay kayang i-tame ng tao. Pero ang hindi kaya i-tame ng tao ay ang kanyang dila. Totoo yun. So, ang point ko, utang ang problema. Alam mo, kung nanatili na lang kayo sa utang, hindi na kayo nagdagdag pa ng, best friends forever pa kayo, pero may utangan lang. Kasi sabi mo, dinadagdagan ako araw-araw eh. Eh, ikaw hindi nagbabayad eh. Ang punto, kung hindi ka naman nangutang eh, hindi ka naman sasabihan eh. Alam kong ayaw mo na nandiyan ka sa sitwasyon mo ngayon. Walang taong gusto niya yung tawag dyan eh, vicious cycle eh, di ba? Na utang ka isa lang pang tawid, kaya lang, ikaw na nagsabi, tapal eh. Sinisingil ka na, kailangan mo ng panapal dito. Pero dadating ang panahon na tingin ko nandun ka na, nagka-problema kang dagdag, sobra na yung panapal, wala ka ng pantapal, ikaw na ang tinatapalan ng dakdak. So we're giving you a chance na yung vicious cycle maging virtuous cycle. At pag tama yung kita mo doon, I hope magkatindahan ka pa. Kung may maisip ka aside from kakanin, why not? Para ka namin binigyan ng salbabida, lifeline. Kasi para ka nang nalulunod eh, doon sa mga patong-patong mo na utang, no? Masarap pa yung kakanin mo. Bibingka po yung mga suman. Ikaw nagluluto o Hindi bayan? po, inahango ko po sa kainta. Worth 3,000 bibilhin mo, tapos mauubos mo yun ng isang araw. Hanggang hapon po yun. Nauubos naman. May natitira din po. Pero kahit may natitira, May tubo kumikita ka ka ng- pa rin. Opo. Gusto ko din ibigay sa kanyang opportunity. Sa next na taping natin, magdala ka dito, kami bibili. Dagdag na lifeline din yan sa'yo. Yung 3,000 mo today, so halimbawa, at the end of the day, 3,300. Opo. Pwede kang kumuha ng 100, pambaon ng mga anak mo, etc. Opo. Pero hindi mo pwedeng kunan ng 500, wala ka ng pampunan tomorrow. Kasi kung hindi, balik lang tayo ng balik dun sa dati. Pero Ate, can I add one question? Dahil ikaw naman nang nangutang, did you ever apologize? Opo. Nag-apologize siya sa'yo? Oo, minsan po humingi siya sa akin ng dispensa kasi nga, nagkasakit naman yung anak niya talaga. Kaso yung mga, marami kasing reason na ganyan-ganyan, parang hindi na ako naniwala. Marami na siyang Kasi dahilan. sa akin nga, importante pa rin yung relationship. Huwag niyong sayangin. Yun na nga eh, nagpakasira po siya dun sa ganung halaga lang. Bigyan mo lang siyang chance na ipaayos. Hopefully. If you can look at her, not dun sa ginawa niya the last few months, ganun din sa'yo. Kung ang tingin mo na sa kanya, hindi na BFF, kung hindi na ano ka, kailangan tignan mo siya nung katulad dati in the future. Kasi sayang eh. Pero, tanungin ko lang ulit, ano yung sinasabi mo na kailangan na rin yan ng anak mo dahil siya ay manganganak? Buntis po, nagpapacheck up po kasi last week lang po kailangan niya ng ultrasound. And then ikaw mismo, di ba, yung... Oo, sa thyroid ko po kasi talaga pong for surgery na po ako. So kung hindi kayo gipit-gipit, siguro mas mahaba nga ang PC mo, di ba? May PWD po ako na pinag-aaral. Kaya yung 5K, sa iba siguro ay maliit lang yon. Kasi ordinaryong tao lang po ako. Hindi naman ganun kalaki din ang sinisweldo ng asawa ko. Arawan lang din po naman siya. Trabaho po ng asawa ko ay pintor po ng sasakyan. Ang pinupunto kasi ni ate, gusto din namin makatulong sa'yo. Unahin mo yung operation mo, then magkape tayo, usap tayo ulit. Ikaw yung mesped, di ba?
So yung doktora namin, si Doc V, tatawag siya sa'yo para at least alam din natin kung ano yung mga special needs niya. Baka makatulong din tayo no, ng mga libro or anything na, na maitutulong. So siguro magwakas tayo na bigyan mo din siya ng isa pang public apology at I'm hoping na dahil dun sa ino-offer namin na tulong sa inyo, maging opportunity din to na magkasundo kayo ulit at magkasama. Sa akin naman po, wala naman pong problema. Kung sa utang po, hindi ko po masasabi na mababayaran ko kagad siya. Pero gusto ko pong ibalik yung pagkaibigan namin. Kasi kami lang din naman na nagtutulungan. Lalo na pag alam niyang walang-wala ako. Andyan siya. Sabi ko nga sa kanya, ang pera na babayaran. Pero yung pahihiya mo sa akin, hindi. Nakapagsalita ako ng mali sa kanya, sinachat ko kagad siya. Pasensya ka na, nakapagsalita ako sa'yo ng ganun. Ngayon, Annalisa, humingi naman ako ng tawad sa'yo. Sa mga salitang masasakit na sinabi ko sa'yo. Pasensya na talaga. Yung utang, babayaran naman kita. Pero hindi ko masasabi sa'yo kung kailan at anong araw. Dahil alam mong walang-wala ako ngayon. Willing naman akong intindihin eh. Diba? Lagi naman kita iniintindi. Kaya nga eh, kasi dahil lang sa pera tuloy, yung friendship, di ba, nawawala. Kung akin lang yun, bakit hindi? Kaso kasi sa anak ko yun eh. Kaya pasensya na rin kung ano yung nasabi ko. Sana maging aral din na huwag ka ng utang kung kani-kanino. Kasi nababaon ka, tapos wala ka namang permanenteng ibabayad. So nasisira din yung ano mo sa ibang tao. Salamat din sa show niyo po na mapag-ayos kami. Kasi kung talagang sa barangay po, hindi po talaga maayos ng ganito. Okay na, sige. Abot naman kita, abot kita. Magbibigay din tayo ng grocery para yung tinatabi mo pa dun sa pang-araw-araw ng anak mo. Siguro kahit pang isang linggo man na grocery, di ba? Bigas and then yung ulam. Magkano din yun na maitatabi mo na pang bayad ng utang mo. Tapos syempre ikaw, bibigyan ka na rin namin ng grocery. May pamilya ka din binubuhay, di ba? Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Paglabas ko, pagkatapos nating mag-usap, ang reaksyon lahat ng tao, nagkakagulo ang mundo sa 5,000. Tapos tinanong kita kung may estimate ka ba kung magkano lahat ang iyong utang? Sinabi mo sa akin, 15,000. Meron sa akin sumalubong doon at nagsabi, Tuboy, ang take away daw niya ay aalagaan niya ang kanyang kinikita. Kasi pwede kang malagay sa ganitong sitwasyon, 15,000. Nagkakahilo-hilo tayo sa buhay. Natutunan na natin ang leksyong ito. Bawat piso, bawat 5 piso, mahalaga. Mahalaga. Di ba? So maraming salamat. Thank you po. Sa ating pagbabalik naman po ay si Mang Steve hihingi ng payong kapatid kay Ate Pia at Kuya Ana dahil siya'y bumili po ng isang property, house and lot, pero hindi niya makuha po ang titulo. Ano ang kwento? Malalaman ho natin sa payong kapatid. Sa pagbabalik po ng Ang hirap pala bumili ng property ngayon, no? Bukod sa ang taas ng presyo, ang daming pang papeles na kailangan kayo ayusin. Di ba? Totoo yan. Buti sana kung sureball na mapupunta agad sa iyo yung property. Pero what if may naghahabol tapos yung nagbenta wala na, patay na. Wait lang! Ganun pala, oo, ganun pala yun. Parang, alam ko yan. Yan ba yung kay Steve? Yung hingi sa ngayon ng payo para sa payong kapatid. Alam ko yan. Ay, may balita ako dyan. May balita ako dyan. Balita ko. Anong balita mo dyan? Balita ko na may hawak na deed of sale naman daw tong si Steve. In fact, tumira pa nga sila sa bahay na yun eh. Ay, ganun. Ang kaso, hindi niya tumapagawa ng titulo kasi additional budget na naman yun. Ay, ganun? Kailangan dami na ng pera. Teka, bakit binili niya ba yung property? Wala bang titulo? Ay, meron. May mother title siya, mother. Meron naman. So, yung mother title,
title eh para doon sa 220 square meters nung lupa. Eh ang kaso ang binili lang ni Steve ay 40 square meters worth 210,000. Eh kaya lang hindi inclusive yung 210,000 ng pagpapatibay. Ay! Oh, top. Oh, F. Hoy, teka lang. Ang tanong, anong problema ni Steve ngayon? Kakasabi ko ang problema ni Steve is ayaw ibigay sa kanya ng mga apo ni Lola yung mother title. Eh, hindi hawak ni Steve yung mother title. Ay, wala. Hindi niya mapapagawa ng separate na titulo yun. Ay, nako talaga. Problema nga yan. Totoo din. Naku naman. May laban pa si Steve dito, boy? Nako, iyan ang maganda. Dahil kasama po natin ngayong gabi si Steve, si Mang Steve mismo, na magkukwento sa atin ng buo kung ano ang nangyari dito sa kanyang pagbili ng property at kung bakit hindi niya nakukuha ang titulo. Narito po, please welcome, Steve. Hi, Steve. Si Ate Pia at Kuya Alan. Ganda pong gabi, Tito Boy. Welcome, Steve. Kuya Alan and Ate Pia. Unang-una, salamat sa asawa mo. Ang balita ko, ang nanonood talaga ng show kayong dalawa, pero yung asawa mo nag-suggest na Opo. magtanong ka dito. Kuya So, Alan. kamustahin mo naman siya? Panood lang kayo dyan. So, kwento mo nga sa amin, narinig ko sa Maritime and Barkada. Lumaki na ang Barkada ng Maritime ngayon. But, pakikwento yung circumstance. 2019, pumunta yan sila sa bahay namin. Tapos, inalok po kami. Totally, kaibigan ng misis ko yun. Sina. Inalok mo kami kung gusto po ba namin bumili ng lupa. Sinong nag-alok? I'm sorry. Si Nanay... Mismo ang mga apo niya. Yung dalawa. Pero kasama din po si Nanay Laling yun. Kasi nandun din po siya sa... Okay. Pero di lang pumunta sa bahay. So, pinuntahan kayo sa bahay, and then Opo. what happened? So ngayon, siyempre, noong mga time na yon medyo magulo isip namin. Kasi 2019 December, ididimulis kami doon sa tinitirikan naming bahay. Kaya naghanap. Nagkataon naman na pumunta sila at nag-alok sa amin na yun. Nagkatawaran kami hanggang sa 210. Ang sabi ng misis ko, kailangan lang po namin dito yung Xerox ng title at saka deed of sale. Minsan nasabi nung Maureen, nung may hawak ng titulo ngayon, na bawal din daw po yun ipakita yung titulo. Hindi, sabi ni misis ko, hindi na namin bibilihin yan kasi kahit Xerox, wala man lang kami. O so yun, pagka kinabukasan nun, tumawag sila, pwede na raw. Bigay na raw daw yung Xerox ng title at saka yung deed of sale. So, nagkabayaran na. Sino mga nakapirma sa deed of sale? Mismo si Nanay Laling, yung current na may-ari nun. Tsaka yung apo nila, dalawa. Pati yung isang hipag, sila po, bali mga apat sila. So lahat silang co-owners, nakapirma sila? Opo. Okay. Meron bang kamag-anak doon na nag-claim din doon na hindi nakapirma? Wala naman po. So lahat sila? Opo. Okay. Tapos ang usapan po namin, Kuya Alan, di ko pa mapalakad ng title noong December na 2019 na yun kasi wala po kaming pera. Sakto lang po doon sa pambayad ng lupa. Tapos, pag magkaroon na kami ng pera na pampalakad doon sa titulo, ipapalakad na namin. So ngayon ito, 2023, nakaipon kami kunti sa pagtitinda namin doon, sa aming maliit na kainan. Kinausap ko sila ulit. Sa kasamaang palad, pumanaw na yung lula niya. Sabi na, okay naman kuya, walang problema. Di naghanap po ako ng tagalakad ng title. Dinala ko pa nga sila doon para ipakilala doon sa maglalakad para sigurado. Okay naman sila, wala namang problema. Tapos nito, bago magkatapusan ng 2023, nasettle na. So matotal yung original na mother title, kukunin ko na. Kasi para ibigay ko na sa tagalakad ko para isabit na sa tinatawag nilang RD o Registry of Deeds. Ngayon, marami na silang dahilan. So, baka scam daw yung naglalakad. Natatakot sila na ibigay yung titulo, hindi daw nila pwede isuko. Sabi ko, nag-usap na tayo tungkol dyan. Kaya nga gumastos na ako ng ganong kalaki. Almost 68,000 na nagastos ko para maipasiparate ko lang po yung Para lang maintindihan, Steve, ng mga kababayan natin, ha? Opo. Kasi nga, yung mother title,
Opo. Hindi lang yung lupang binili mo, Opo. pati yung natira sa kanila nandoon. Opo. Diba? Kasi kung yung titulo yung sa'yo lang, ibibigay lang sa'yo. Opo. Pero dahil nga mas malaking lupa yon, mahigit 200 square, no? Opo. At yung sa'yo doon, 40. 40 lang po. Oo. Opo. Yun, nagdadahilan na sila. Ang ginawa ko, pinabarangay ko sila. Nagharap naman po kami sa barangay. Mga 2 bisis. Sabi ng barangay, ayusin daw nila. Pero tumagal na tumagal, wala namang tumawag sa akin, sa kanila. Ano naging dahilan ng mga apo, nung sellers na lang sabihin ko, dun sa barangay? Ano sinabi nila sa barangay? Wala daw silang tiwala sa akin or sa yung naglalakad. Yeah. Kaya ngayon, pinag-ayos ng barangay na sinabi ni Kapitana na sila na lang daw maglakad. Di yun, naghihintay kami ng tawag. And pumayag naman yung kabila? Pumayag naman din po sila. Binigay na nila kay Kapitana yung titulo, hindi pa? Yung Xerox lang din po. Okay. So, I'll stop there muna, ha? Huwag mong personalin yung sinasabing wala silang tiwala sa iyo or doon sa naglalakad. Bakit? Ang dami pong scam ngayon. Oo, totoo po yun. Ang interpretasyon ko, na maaring mali, ha? But interpretasyon ko, nag-ano din, Kuya Boy, ate, yung mga sellers, na pag binigay mo yung titulo, baka yung buong 200 mapunta sa inyo. Yun. 'Di ba? Pero ang hinahabol mo lang naman ay yung 40 square meter lang po. Okay. Para lang mapanatag loob mo, ang gagawin ng CIA with BA, yung lawyers namin lalapit kay Kapitan at sa mga sellers at sasabihin sa kanila, kami na maglalakad. Okay? And then, i-explain namin sa kanila. Huwag kayong matakot kasi may dokumento yan paano nyo hahatiin yung lupa dahil pare-pareho nyong minana yan. Okay? So, dahil dun sa dokumento na yon, yun lang ang gagamitin ng RD after all the requirements, kasi may iba pang requirements yan, ha? Saka lang nila hahatiin yung mother title na hati-hati kayo. So, ibig sabihin, hindi namin hihingin sa seller na magtiwala lang kayo dahil si Boy Abunda to, dahil si Pia Cayetano to. Hindi. Ipapaliwanag din natin yung batas na yung RD mismo, hindi niya pwedeng ilipat bigla kay Steve yung buong 200 square meters. But bakit may kailangan ipaliwanag si ate? Kasi nga, kung yung pumirma ay yung seller lang mag-isa at nasa pangalan niya yung buong titulo, it would be as simple as samahan sila sa RD and then yung deed of sale. Pero in your case kasi nga, may mga co-owners sila. Sa batas nga, pag buo na property at marami tayong may-ari, pwede mo lang ibenta yung portion mo. Pero hindi mo pwedeng sabihin, eto portion ko, kung hindi pa kayo naghahati-hati. Pero this is a different circumstance kasi nga, lahat nakapirma. Tapos last question bago ko hingin yung opinion din ni ate. Pero nasa possession mo yung 40 square meters? Yes, sir. Oo. Kuya Alan. Yeah. So that's also a good. So, i-summarize ko lang, ha, mga kababayan, kung bibili kayong lupa, unang-una, titingnan nyo yung titulo o tax deck. Siguraduhin nyo yung nagbebenta ay siya may-ari or authorized siyang magbenta. Kasi kung may kahati yan, may kasosyo yan, or wala sa pangalan niya, problema. Number 2, lamang ka talaga pag nasa possession mo yung lupa. No? So, etong case mo can be discussed in more than one show. Kasi maraming aspeto ng batas, but we'll try to simplify it. And throughout my life sa batas, simple lang yung rule ko sa pagpapasimplify. Kung gusto ko masimplify, ipapasa ko sa mas marunong sa akin, sa ate ko. Kanina, natatawa tong mga nasa harap kasi nung sabi mo, si ate magpapaliwanag, tatas ako ng kilay kasi mahirap talaga to eh. Pinapasa niya sa akin yung mahirap. Hindi ko masabing kaya kung dagdagan pa yung nasabi niya kasi simple yun eh. And agree talaga ako kay Alan na mukha lang naman kinakabahan sila na baka ikaw pa ang manloko, di ba? So hindi ko rin sila masisi sa kanilang parang ano ba yon? Parang they are moving with caution, yung maingat sila. Right. So tama yung pinaka-best na magagawa natin, yung sinabi nga ni Alan, nakausapin din namin sila, kapitan, na parang rin ginagaranti natin ha, ang iyong pakay ay maayos at ito lang naman ang
Kine-claim niya. Kiniklaim. And kung tutuusin, ang Registry of Deeds, kung babasahin naman niya, 40 square meters lang naman ang kiniklaim mo. Opo. Tama naman yung nilalaban mo kayo naman, 40, yun lang naman ang nakasulat, yun lang naman hihingin. Kaya lang natatakot sila dahil madami nga narinig na kwento na kaya nga nung sinabi nga na ni ayaw ipakita sa'yo, buti rin naman na ilaban ng asawa mo kasi mga nanonood dito, may karapatan ho kayong tingnan yung original copy na yan, di ba? Pero yung isa kong gustong idagdag, kung kayo bibili ng property na isang parte lang siya ng isang mother title, katulad nung sitwasyon mo, 40 square meters of a mother title that is 250, then you also have to identify it very specifically. Kasi pag sinabi mo lang 40 square, saan yun? Sa kaliwa, sa kanan, sa dulo, sa gitna. Hindi natin alam. The function of the show is that, ang sinasabi nga ni Ate Pia at Kuya Alan, ang Cayetano in Action ang magiging garantor. Halika, samahan natin, kausapin natin, at kami ang magagaranti na hindi kami lalampas doon sa binili ni Steve. So, Steve, klaro, no? Magiging partner mo at sasamahan ka ng Cayetano in Action para ayusin ang iyong problema. Salamat, Tito. Nakakatuwa naman. At pakisabi sa iyong misis, maraming salamat sa paniniwala sa Cayetano in Action. Mahal, maraming salamat. Yun naman eh. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no, yan po ang susunod. Sa pagbabalik po ng... Sinamahan ng Cayetano in Action Team si Steve para muling kausapin at kumonsulta kay Kapitana Crisanta del Rosario ang problema ni Steve sa lupa. Pumayag na makipag-usap ang apo ni Lola Eulalia na si Maureen Marcelo. Napagkasunduan ni na Steve at Maureen na sabay na silang pupunta sa Registry of Deeds para isumite ang mother title at iba pang kinakailangang papeles. Umaasa ang programa na kaunting panahon na lang ang hihintayin ni Steve para mapasa kanya na ang titulo ng nabili niyang lupa. Maraming salamat sa legal na proseso at legal na pagpapayo. Maraming salamat po. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. Tayo nagbabalik po dito sa Cayetano in Action at narito na po tayo in one of my favorite portions of the show. Ito po yung Ate Pia, Kuya Alan. Yes or no? Kasama po natin ang Maritin. Let's go to the first question. Kuya Alan, Ate Pia, tumitingin po ako ng mamahaling bag sa online shop. Tapos, nakita ko dito, boy, walang nakasaad na presyo. Tapos nakalagay lang dun sa page nila is, Pili Miss Ducky. Pwede po ba yun? Yes or no? No. Alam mo, nagulat din ako dyan kasi nga, like everyone else, mahilig ako sa collectibles. Sa basketball cards, yung mga jersey, may mga ilan Lego figurines na gusto ko rin, Kuya Boy, pocket watches, no? So, matingin din ako sa internet. And anything na Philippine history, old Filipino books, mahilig din ako dyan, no? So, kanina, dinidiscuss nga namin ni Ate Pia. Sabi niya, hoy, December lang yung Internet Transaction Act, di ba? Very specific yon sa internet, kailangan ng presyo. So, pati sa Consumer Act, nakalagay din doon na pag ikaw nagbebenta, dapat meron price yon. So, marami po sigurong hindi nakakaalam o kaya online seller or maaring may dahilan sila. Ayaw nila nagka-canvas ka or yung iba gusto nila serious buyers lang, no? But the law is meant to protect everyone and kailangan talaga meron presyo. Okay, maraming salamat. Let's go to the next question. Hello po.
Ate Pia, Kuya Alan, yung kapitbahay po kasi namin, magmamana po siya ng bahay mula sa kanyang nanay. Inilagay na po to sa last and will testament last year na ginawa ng kanyang nanay. Pero kamakailan lang, ibinenta niya yung bahay at lupa na iyon. Pwede pala yun, Kuya Alan? Napaka-chismoso ng kapitbahay mo. No? Ang daming impormasyon, nalaman mo lahat. Yes, pwedeng gawin. Pwedeng gawin. An owner of a property kasi, siya talaga yan eh. Siya ang may karapatan gawin ng kung ano man ang gusto niyang gawin dyan. And very clear sa ating batas na the legacy. Legacy kasi ang tawag dun eh, yung pinamana sa'yo sa isang will. It's called the legacy. The legacy shall have no effect if the owner alienates. In other words, yun nga, ibenta niya. So, baliwala yung nakalagay sa will na yan kung binenta nung may-ari or nung nanay in this case, yung property na yun. Ganun talaga. Karapatan niya yun eh. Ang mamanahin kasi sana niya doon, it's called an inchoate right. Ang ibig sabihin nun eh, para lang siyang isang posibilidad. Expectation. Expectation. In waiting. Oo. Yes. I didn't know that. Yeah, I love it when you have that look na you learn something new. Oo. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, nag-inquire po ako online sa isang car for sale. Sabi po sa akin na nagbebenta sa private message na may kasama na daw tong libreng full tank and accessory sa bentahan. Pwede ko po bang gamiting pruweba ng kasunduan yung laman ng private message? Yes or no? Okay. Yes, na pwede mong gamitin ebidensya nung offer niya. And pag tinanggap mo na yung offer at binili mo na, kahit online yan, text, kasulatan, ebidensya yan. Why did I say it that way? Anytime you offer something for sale, before kayo magkasundo, pwede mong bawiin yan. So, pag sinabi kong, Kuya Boy, medyo gustong-gusto ko itong sapatos na to, pero niregulan ako ni ate ng kahawig. Bilhin mo na to ng 500 pesos. If before you say yes, or may kasulatan, or nag-agree tayo, so, Kuya Boy, ayaw ko na ibenta, right ko yun. Oh, pero kung nasa text mo, Kuya Boy, 500, sinabi mo sold, dalhin mo na bukas, bayaran ko na, di ba? At nag-agree ka? Nag-agree ako, ebidensya na yon na yun yung agreement natin. But again, I'll warn everyone, ha? It depends kung ano ang binebenta mo. Usually, if it's just, something that you can hand over, it's easy. So, to your question, anything online, written, paper, even, kahit walang kasulatan, may nakarinig. Maraming salamat. Thank you. Kuya Alan, Ate Pia. So, bumili po kasi ako ng kwintas sa kaibigan ko worth 5,000 pesos. And meron po kaming kasulatan para patunayan ito. Ngayon, pagkabayad ko po, hindi na po dumating sa akin yung kwintas. Gawa nga po na nag-pandemic, ganyan, and all that reasons. Kaya lang, nung fina-follow up ko po, hindi na rin po talaga siya nagko-comply. So, pwede ko pa rin po ba siyang kasuhan kahit around 4 years na po yung nakalipas? Yes or no? Yes, pwede mo siyang kasuhan. I'll just clarify. Sabi mo may kasulatan kayo, right? Yes po. Oo. So, yes, pwede mo pa siyang kasuhan because ang tawag doon is the prescriptive period. Gaano katagal bago mag-prescribe? Yung tapos na ang opportunity mo na mag-file ng kaso. It's 10 years for written contracts. So, may time ka pa. Okay. That's all po. Again, hindi ko alam yun. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, ito po ay question from our social media. So, bumili daw po siya ng property, bahay at lupa. Ngayon, yung dating may-ari, wala daw oras, sobrang busy, at hindi makapagpanotaryo ng deeds of sale. So, ngayon, pwede daw po ba niyang iutos yun sa ibang tao para ipanotaryo ito? Yes or no? No. No. Okay. It's very clear na yung obligasyon ng notaryo is makita niya na yung taong yon siya talaga yung pumipirma. So as a notary, hihingi talaga yun ng evidence to prove ikaw yon, ID. Nung time na notaryo pa ako, sedula. I don't know kung ngayon pa rin sedula. Hindi na, di ba? Kasi sedula, kahit sino pwede magpa-sedula. But yun talaga yung ginagamit dati. Ngayon siguro it's a government valid ID na ang hinihingi. Kung wala talaga siyang time, pwedeng yung notaryo ang dalhin nyo dun sa
benta kung papayag yung notaryo. O, babayaran mo lang ng Babayaran mo na. yun. Kasi ang purpose nga, di ba, Charles, is that alam mong buhay yung tao, alam mo of sound mind siya, alam mo pumirma. So actually, tama yung batas na dapat talagang present doon. Pero kung wala siyang oras, di yung notaryo ang papuntahin mo sa kanya. All goods po. Okay. Thank you so much. Maraming salamat. Kaya sinasabi ko po, paborito ko po ito dahil ang dami kong nalalaman na bago dito sa Kuya Alan Ate Pia, yes or no. Ito naman ang yes ang kasagutan. Dahil sa ating pagbabalik po ay marami ang mananalo. Yeah! Tayo naglalaro ng Alan Pia Pick. 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 pesos ang pwede niyong panalunan. At lahat mag-uwi ng regalo. Yan lahat ay magaganap sa pagbabalik ng... Tayo nagbabalik po dito sa Kaitan in Action. Ngayon, tayo maglalaro na ng Alan Pia Pick. At ilan sa inyo ang mananalo ng 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos, at 2,000 pesos. At walang uuwi na walang regalo. Are you ready to play? Tayo lahat. Alan Pia Pick in 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Okay. Dito tayo. Lahat kayong apat ay merong chance to play with Ate Pia and Kuya Alan. Okay. In 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Salamat. Diyan ka lamang, ha? Congratulations. Sana'y manalo ka. Okay. In 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Manalo ka! Manalo ka! 10,000 pesos! Ito po! Ayan, ang iyong 10,000 pesos. Wow! Maraming salamat. Congratulations, Darwin. Maraming salamat. Guys, thank you. Nako, dito naman tayo, Kuya Alan. O, kayong dalawa. Handa na ba kayo? Handa na po. Kayo ba'y magkaibigan? Opo. Magkaibigan. Sige. Kung sino man ang manalo sa inyo, ay merong pagkakataong makalaro si Kuya Alan. In 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! Panalo ka. Oo, maraming salamat. Nervous ka? Opo, nervous po. Okay naman po, masaya. Okay, handa ka na? Handa na po ako. Okay, handa ka na. Ready? In 3, 2, 1, go! Congratulations. Congratulations. Talagang 10,000 pesos. Congratulations. Maraming salamat. Mabuhay ka. Congratulations. Maraming salamat. At katulad ng sabi namin kanina, walang uuwi na walang dalang regalo. Meron tayong ensaymada by La Luna Cafe para po sa inyong lahat. Maraming salamat. Parang itong pinakamalungkot na portion ng show pag tayo magpapaalam na. Pero maraming salamat. Lahat kayo may regalo. Sa mga nanalo, congratulations. Wala namang talo dito eh. Lahat tayo may natututunan, lahat tayo may baon, lahat tayo may takeaway. Pero alam mo, Kuya Boy, yung lungkot nakakahawa. Kasi nung sinabi mong, eto nakakalungkot, yung pag magpapaalam, nalungkot din ako. Ang hirap. I'm saying goodbye is a difficult concept, right? We had a great audience. Yes, we had a great audience. Kaya Alan, marami po tayong natututunan. This time, hindi na tayo nagsabi. Ang nagsabi na po si Daisy at si Annalisa na 5,000 lang, sisirain natin yung ating pagkakaibigan. Pero alam niyo po, hindi lang pera eh. Naghahalo yung prinsipyo, naghahalo yung pagkakataon. So, lesson sa akin, the earlier
mas solve ang problema, the better. And then yung nasa Bible, tame your tongue. So kung ang problema ay pera, wag na magsalita ng iba na hindi tungkol dun sa utang. Kung ang problema may nasaktan, yun lang. Pag dinagdagan mo, dagdag din yung problema. So it's difficult to do, but let's all try to tame our tongue. Well, doon naman sa payong kapatid, ang importante, kilala nyo yung binibilhan nyo, taong nakapangalan dun sa TCT, yung title, siya din ang kausap nyo. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. And mag-ingat kayo kasi yung sabi nga ni Alan nun, ang problema kadalasan nangyari sa pabigla-bigla, yung masyadong excited, bahala na. So, ingat po kayo kasi talaga namang may mga scammers dyan. Minsan naman, yung delay, katulad ng kaso na to, yung mukhang pag-aatubili nung kabila, sila naman ang nag-iingat dahil ayaw din naman nilang ma-scam. Ako ngayon ko lang nalaman na sa online selling, hindi pwedeng walang presyo. Kailangan meron. Hindi natin alam yun. And I will build on what Kuya Alan said. Tame our tongues. Dahil the power of words, iingatan natin dahil minsan yung utang napapag-usapan Pero pag nagbitaw ka ng mga salita na masasakit, ang hirap bawiin. Ika nga, ang hirap pulutin ng mga salitang masakit na binitawan mo laban sa isang tao. So, bago magpaalam, like kung inaalala yung mga bilin ng aming ama, the late Compañero Rene Cayetano, and one thing, Kuya Boy, I learned from our dad, by action talaga. Ang tatay talaga namin was always respectful. Palaban man yan sa korte, pinaglalaban man niya yung kliyente niya, respectful. Di mo siya maririnig na pamura-mura dyan, na kung ano-ano sinasabi. Hindi marunong manglait. Oh, hindi pero stricto siya at matapang siya, pero respeto. So, I will always remind us of that, na speak with respect, act with respect. Dahil pag ganun ang ginawa nyo, mas malaki yung chance na nare-resolve ang problem. And of course, I will end by saying, huwag magpaapi, alam ng batas. And of course, nagpapasalamat talaga po kami na sinamahan nyo kami ngayong gabi. And paalala talaga, kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Parati kong sinasabi, I look forward to coming to the show. Kaya, importante na doon tayo sa tama dahil sa batas, wala tayong kawala. Maraming salamat. Kita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Alas 11 ng gabi dito lamang sa... Cayetano!